This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome po sa Come Follow Me Philippines. Ako po si Elder Abonado. Ngayong araw na ito, matutunan po natin ang pinakamalagang topic para sa akin. Magsimula po tayo sa mga tanong. Nakaranas ka na ba ng sandali sa buhay mo na bigla mong naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos ng buhay na ito? Anong magiging tadhana natin? At paano tayo makakaasa ng walang hanggang kaluwalhatian mula sa ating Ama sa langit? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 76. Mga kapatid, matutunan natin ang mga katagang ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Sa bahagi ng 76 ng Doktrina at Mga Tipan, binahagi ni na Joseph Smith at Sidney Rigdon ang isang napakadakilang pangitain. Naganap ito sa isang simpleng silid sa tahanan ni John Johnson sa Hiram, Ohio noong Pebrero 1832. Dito, ipinakita ng Panginoon ang tatlong kaharian ng kaluwalhatian, ang celestial, terrestrial at celestial, at ang ugnayan ng bawat isa sa tagapagligtas. Ang nakakamangha, hindi lang basta impormasyon ang ibinigay sa kanila, kundi isang malinaw na paalaala na si Hesukristo ang sentro ng lahat ng kaligtasan. Noon pa man hanggang ngayon, siya pa rin ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa panahon natin, napakaraming nagtatanong o nadidismaya sa mga problema ng mundo. Pandemya, kawalan ng kapanatagan at paghihirap. Pero ang Doktrina at Mga Tipan, Section 76, ay paalaala na ang lahat ng pagpapala ay mula sa pananampalataya natin sa Kanya at sa pagnanais nating sumunod. Minsan, nakaranas ako ng malaking pagsubok nang mawalan kami ng kabuhayan. Pakiramdam ko, wala na akong patutunghawan. Ngunit nang mabasa ko sa banal na kasulatan at nagdasal ng buong puso, naalala ko ang talata sa pangitaing ito na nagsasabing, ang lahat ng tagumpap ng patotoo ni Jesus ay tatanggap ng kaluwalhatian. Doon ko napatunayan na kahit gaano kahirap ang buhay, kapag inuna natin ang pananampalataya at kabutihan, hindi tayo pababayaan ng Ama natin sa langit. Naway patuloy tayong magsumikap na kilalanin si Hesukristo, mahalin siya at sundan siya araw-araw. Ang patotoo ko na siya ang ating tagapagligtas. Walang ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan kundi sa pamamagitan niya. Kung mananatili tayong matapat, makakasama natin siya sa kaluwalhatian balang araw. Mga minamahal kong mga kapatid, dito natutunan natin ang kahalagahan ng propeta dahil sila yung nagiging gabay natin. Ini-imagine ko na dahil nakita nila ni Sidney Rigdon at Joseph Smith yung misteryo ng langit na nabuksan sa kanila, nakita nila yung tatlong kaharian, ang kaharian ng celestial, celestial at terrestrial. Doon napagtanto ko na lahat tayo ay balang araw mayroon tayong kaharian na pupuntahan. Depende kung anong klaseng pamumuhay mayroon tayo dito sa mundo.
anong klaseng paglilingkod na ginawa natin, pagtrato sa kapwa natin, at paano tayo nagiging mabuting tao. Alam ko sa mga panahon natin, may mga pagsubok tayong dinadaanan. May mga pagkakataon na tayo nadadala ng mga tukso. May pagkakataon na tayo nalilinlang sa kasalanan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang magiging gabay natin, ang siyang magiging inspirasyon natin na magpatuloy sa buhay na ito. Na habang may bukas, at sigurado ako may panibagong bukas, na makapagsimula tayong muli ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Lahat tayo ay hindi tatagal sa mundong ito. Hindi naman tayo magiging bato. At mayroon tayong pupuntahan pagkatapos ng buhay na ito. Nalaman ko ito nang ito'y nakita nila Joseph Smith at Sidney Rigdon. At yun ang patutuo na kung saan mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Kaya inihanda niya yung kaharian para sa atin. Alam nyo, minsan nalilito tayo kung ano ba yung unahin natin. No? Dahil sa araw-araw na mga impormasyon, ano yung nakikita ng mata natin. Minsan nabubulag tayo na sobrang busy na natin sa trabaho, na wala na tayong panahon na maglingkod sa ating Diyos. Tandaan natin na sabi nga ni kapag tayo'y naglilingkod sa ating kapwa, tayo'y naglilingkod sa ating Diyos. King Benjamin. Na kung saan minsan parang feeling natin na mabigat yung maglingkod sa kapwa natin. Pero naniniwala ako na magsimula tayo sa mga simpleng bagay. At dun sa mga kapatid ko rin na nahihirapan, tandaan natin na lahat tayo mayroong mga paghihirap na dinadaanan sa buhay. Hindi lang tayo pare-pareho ng pinagdadaanan. Minsan pwede. Pero hindi yun hadlang para huminto ka. Minsan na-discourage tayo kasi feeling natin parang hindi ako karapat-dapat. Feeling natin na parang hindi tayo sapat na maglingkod sa Kanya. Especially sa ating mga callings, na feeling natin parang laki ng pressure, parang hindi ko nagagampanan yung aking responsibilidad sa Diyos. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo na hindi naman tinawag ka ng Diyos dahil perfecto ka. Dahil kaya mong magampanan lahat. Dahil ang talino mo. Tinawag ka ng Diyos dahil mahal ka niya at pinagkakatiwalaan ka niya. Gusto niya na matuto ka sa bawat mga bagay na ginagawa mo. Pagkakamaling nagagawa mo at mga pagkukulang mo, napunan mo. Sabi niya nga yung grasya niya ay para sa atin. Napupunan niya yung mga pagkukulang natin. Ang mahalaga, tayo'y nagpapatuloy na maglingkod. Tayo'y natututo sa mga kamalian natin. At tayo'y nag-i-improve sa mga kakulangan natin. I-imagine mo yung buhay mo ngayon at yung buhay mo noon, yung paglilingkod. Yung nagsisimula ka pa lang, ang ngayon, kung ano na yung malaking improvement. Minsan kasi, mga kapatid, hindi natin nakikita dahil tayo yung gumaganap sa ating sarili. Pero nakikita yun ng ating Ama sa Langit. Nakikita yun ni Jesucristo. Nakikita ng mga taong pinaglilingkuran mo. Kaya huwag kang mainip. Magkaroon kang mahabang pasensya at pagmamahal. Tulad nga ng sabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 76, verse 40 hanggang 42. At ito ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, na ipinapaalam ng tinig mula sa langit, na siya nga, oo, si Jesus, ang anak ng Diyos, na siya ay pinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan, upang ang lahat ng mga mananampalataya sa Kanya ay maging mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dito, mga kapatid, makikita natin
na habang at always na nandyan ang ating Panginoong Hesukristo, mayroong pag-asa. Kasi ano yung pinoproblema natin? Dahil wala tayong pagkain? Dahil mahirap tayo? Dahil sa mga kahinaan natin? Imagine natin kung si Hesukristo, hindi niya tayo inako sa mga kasalanan natin. Hindi siya nagpapako sa krus at inaton yung mga kasalanan natin. Mayroon pa bang mas malaking problema kaysa sa dyan? Na hindi tayo makakabalik sa ating Ama sa Langit? Na hindi tayo makakapunta sa celestial, telestial at terrestrial na mundo? So dito matutunan natin, ano ba talaga ang pinakamahalagang punto sa buhay natin dito sa mundo? Kasi binigay na ng ating Panginoon yung guide sa atin kung babasahin lang natin yung banal na kasulatan. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, in terms po sa paglilingkod sa Diyos, tayo po'y tinawag na may kanya-kanya tayong mga katangian, mga skills and talent na pwede natin maialay sa Kanya. Tulad ng ating boses, ating talino, ating lakas. Sa aking side po, sabi ko, every afternoon, pagkatapos ng work ko, ay binigyan ako ng pagkakataon na makauwi sa bahay para doon ko na gagawin yung mga trabaho ko. Sabi ko, after ng pag-uwi ko sa bahay, ang ginagawa ko po ay gumagawa ako ng podcast. Kasi para sa akin, ito yung pwede kong gawin. Mayroon akong technology, may alam ako sa technology. Bakit hindi ko gamitin yung ibinigay sa akin ng Diyos ng mga blessing at yung kakayahan ko na gumawa ng ganito? Maipapaabot ko yung kanyang pagmamahal, ng kanyang biyaya, pamamagitan ng pagbabahagi sa aking boses, paggagawa ng lesson. Dito mga kapatid, malalaman natin na pwede tayong maglingkod sa ating Ama sa Langit sa different ways na meron tayo. Hindi man po tayo nakapag-missionary work, pero makagawa tayo nito. Hindi man tayo makakapag-missionary work, pero makakapag-send tayo ng mga scripture verse using social media sa Facebook. Hindi man po tayo makakapag-missionary work, pero makakapag-missionary work po tayo sa ating trabaho. Tinitingnan ng Diyos yung bawat effort na ginagawa natin. Yung mga tao kasi hindi nila nakikita yung kabuuan, pero na-appreciate yun ng ating Ama sa Langit. At nagpapasalamat ako sa kanyang anak na si Hesukristo kung gaano kalaki yung atonement. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, in this period ng time ko, parati kong sinasabi habang nananalangin ako, God, I know you will make a difference in my life. Bibigyan mo ako ng miracles na yung mga worries ko mawala. Nitong Thursday, pupunta po kami ng Cebu Temple kasi matagal na po kaming di nakakapunta ng wife ko. And sabi ng aming senior service missionary na sila yung parang kung saan pa sila yung zone leader namin. At siya din yung naging district president ko back then. Sabi niya sa akin, "To, punta tayo ng temple kasi magandang mag-renew." Sabi ko, may pasok pa kasi ako president yung tawag sa kanya. Sabi ko, siguro muna ako, ang tawag doon, I will try na maglisensya if papayagan ako. But back in my head, what if I will ask God, God, please help me na payagan ako na mag-leave ng 2 araw, Thursday and Friday, kasi uwi kami ng Sabado. Alam ko, yung divine intervention, talagang napakalakas. So mamaya, after ng paggawa ko nito, may upload ko sa YouTube. After gumawa ng mga responsibilities sa school, mag-chat ako. I will ask permission kung pwede ako mag-leave Thursday and Friday. And alam ko yung divine intervention ng Panginoon para sa spiritualidad ay tutulungan niya tayo. Hindi lang po sa akin, pati po sa buhay ninyo. If tayo po ay faithful, tayo po ay sumusunod sa Kanya in spite ng mga weaknesses natin. Kasi minsan, nami-misinterpret natin na hindi ako karapat-dapat kasi marami akong weaknesses. Kasi sinabi niya, through grace, you will be saved. Kasi yung habang nagsusumikap ka, you're striving and thriving to be good at mag-serve sa Kanya,
pupunan niya yung grasya, yung mga kakulangan mo. Huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa Kanya. Sabihin natin, God, I need your divine intervention sa buhay ko ngayon. Gusto kong magbago. Tulungan niyo po ako. Makita natin yung kamay ng Panginoon kung paano siya magtrabaho sa atin. Napakalakas po ng atonement niya na binigay sa atin. At mahal na mahal niya po tayo. Lahat po ay naniniwala ako na lahat ng panalangin na ito'y nakabukod or mayroong righteousness or ito'y tama para sa mata ng Diyos ay sasagutin niya. Sabi niya sa Doktrina at Mga Tipan, section 76, verse 69, ang mga ito ay yaong mga banal ng kataas-taasan na tumanggap ng kanyang kabuuan at ng kanyang kaluwalhatian. Kaya't sila ay mga Diyos, maging mga anak ng Diyos. Dito baka ma-confuse po tayo ng salitang Diyos, small d. Kaya sabi, paano ka magiging Diyos, diba? Malaking usapin. Kaya sabi ni Jesus, be therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Kasi kung anong meron ng Ama, yun yung magiging sa atin. Pero ang tanong, it's easy to say, lahat tayo magiging Diyos. Ang tanong ba is, karapat-dapat ba tayo? Kasi ito hindi lang salita na, ay gusto ko ng salvation. Kasi lahat tayo maliligtas. Maliban na talaga sa mga walang puso. Pupunta sila sa outer darkness. Kasi iba yung salvation sa eternal life. Yung eternal life kasi, kasama natin yung Ama natin sa langit. May kaluwalhatian, may progression. Mahabang usapin na po yun, balik tayo sa basic. Yung tanong dito, after ng death natin, kung ano yung judgment after nun, after ng death, magkakaroon ng resurrection. After ng resurrection, magkaroon ng judgment. After ng judgment, pupunta na tayo kung saan tayong kaharian. Napakadaling sabihin na, gusto ko ng celestial life. Gusto ko na pumunta sa celestial. Kung ayun yung goal natin, isamuhay natin yung celestial na buhay dito sa mundo. Kasi hindi naman maganda po na yung goal natin is celestial na kaharian. Pero kailangan nating i-work out yun para makarating tayo doon sa pag-uugali natin, sa pagtrato natin sa kapwa natin, pagsasalita natin. I know lahat. Pag nakikita ko yung mga member, napapaisip ako. Lahat tayo nagsistrive. We are striving to be good. Araw-araw ng buhay natin. In spite sa mga kainaan natin, sinusubukan natin. Hindi lang sinusubukan, ginagawa natin na maging mabuting tao. In spite may mga discouragement. Minsan yung nag-discourage sa atin, pamilya natin. Yung malala pa minsan, yung nag-discourage sa atin, sarili na natin. Pero hindi yun basihan na sumuko tayo. Yun yung basihan para magpatuloy tayo. Ibig sabihin, it is working. Nagtatrabaho yung mga ginagawa natin. Kaya may mga opposition. Kasi pag walang opposition, meaning, hindi nagtatrabaho. Sabi nga, pag yung isang tao nagsastruggle sa buhay na paggawa ng tama, kasi pinapadalhan siya ng maraming temptation para na mahulog siya. Pero yung taong konti lang yung temptation, kasi naging part na ng buhay niya yung temptation, gumagawa siya ng masama. So, kahit na konting temptation lang, hindi malaking problema sa opposition. Unlike sa mga matutuwid, talagang pinapadalhan yan. Kaya feeling mo, God, napakaraming mga temptation sa palibot, napakaraming mga trials and tribulation, meaning dahil malakas ka, nagtitiwala yung Diyos sa'yo. So, anong gagawin natin? We need to ask God na palakasin tayo sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. At alam ko, nakikinig siya. Balang araw sa Grand Reunion, alam nyo po, hanggang ngayon, yung mga ka-churchmate ko, minsan nag-uusap kami, nakapunta ka na sa area mo. Kasi po ako na-assign sa Quezon City back in 2005. Nakauwi ako ng 2008. Quezon City hindi pa nahati. Nang pag-uwi ko po, nahati na. Minsan nag-uusap kami sa mga batchmate. Hindi naman batchmate, pero ka-churchmate na nag-mission, mga RMs, return missionary. Sabi nila, nakapunta na ako. Sabi ko, buenas ka pa, buti pa sa'yo, nakapunta ka na. Sabi niya, ni-workout namin, nag-ipon kami, nakapunta kami doon. Sabi ko, hala, ako hindi pa nakapunta. Tapos sabi ko, hindi pa ako
Anong tawag doon? Hindi ko pa alam yung mga pasikot-sikot or ano yung sasakyan papunta doon, no? Pero one night, napaisip ako, sabi ko, kailangan ko lang maging faithful. Kasi makikita pa rin tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Kung hindi man sa mundong ito, sa grand reunion ng langit. Di po ba, pag ako po'y bumisita sa mga ward, syempre yung mga active at andun sa simbahan, sila yung makikita ko una. Magkakamustahan kami, we will share experiences. Pero yung mga nawala na sa simbahan, matagal nang hindi nagsisimba, mahirapan na po ako kasi yung time ko po limited. Kaya sabi ko, balang araw, pag lahat ng mga faithful at nag-strive and strive to be faithful sa Diyos, sa grand reunion makikita kayo. Kahit mga lost, long friend mo pa, makikita kayo. Mga namatay na. No? And it's a grand reunion with our Heavenly Father and Jesus Christ. Doon mag-uusap kayo. At doon wala nang mahirap na pupuntahan mo siya. Anytime pwede ka makapagbisita sa Kanya. Imagine ko yung buhay natin after dito. Sabi nga nila, hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan. That is why ang Panginoon nagbigay siya ng hope. Ang salitang hope is pag-asa sa Tagalog. Yung pag-asa natin na lahat ng mabubuting bagay mangyayari kasi alam ba natin na bukas gigising pa tayo? Di ba? Walang tao na makakapag alam or hawak niya yung buhay niya. Sabihin niya, mabubuhay ako ng 1,000 years. Maliban sa ating Panginoon kasi Diyos sila. Pero tayo bilang tao, we're hoping na bukas magigising pa tayo. Diba? So puno tayo ng pag-asa sa buhay. At yung Diyos siya nagbibigay pag-asa sa atin. So why is it, bakit tayo umaasa? Dahil nasa dugo na natin yun. Being a human, na-imprint na ng ating Ama sa Langit sa atin yun. So umasa tayo ng maganda. Na after ng buhay na ito, may magandang buhay na naghihintay sa atin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ko nga, magsisimula yan sa ating mga choices sa buhay. Ano yung choices natin sa buhay? Piliin natin, una, na maging masaya tayo. Piliin natin yung mga kaibigan natin na tutulong sa atin na maging masaya tayo. Piliin natin na pumunta tayo sa temple. Gawin natin yun. Sa mga kapatid kong nahihirapan, na pumunta sa temple, this is your time. This is the house of the Lord. Ito yung simbahan ng ating Panginoon. Wala siyang pakialam kung anong meron ka noon, anong mga nakaranasan mo, mga negative mo sa buhay mo. May pakialam siya sa'yo. Kaya yung mga taong nanakit sa'yo, whatever man yung reason mo, hayaan mo na. Mahalin mo na. Alam ko wala akong karapatan din sabihin kasi hindi ko alam yung ground ng sakit, no? Pero para sa akin, being a representative na lang ng Diyos, mahal ka ng Diyos, doon ka na tumingin sa Kanya. Tumingin ka sa Kanya at lumapit ka sa Kanya. Hayaan mo na yung iba na mga nanakit sa'yo, ng gulo sa'yo. Kasi buhay mo yan at mahal na mahal ka ng Diyos. Napaka-precious mo para sa Kanya. Sikapin natin na makapunta sa temple. Sikapin natin na mabuhay araw-araw na masaya. At sumama tayo sa mga masasayang tao. Kasi yung buhay, ibigay ng Diyos. Regalo niya para sa atin. I-enjoy natin ito sa paggawa ng kabutihan. Yung mga kaibigan natin na minsan na-offend tayo or na-offend natin sila, mag-reconcile tayo. Kailan pa tayo magre-reconcile? Tayo lang naman sa simbahan, di ba? Magpapakababa sila. Kasi mahal din nila yung Diyos eh. Nagsusumikap din sila sa buhay nila. Hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo magpagkukulang. Punan na lang natin. Sa huli mga kapatid, maraming salamat. Ako po'y masaya na kapag spend time ulit ako sa inyo. Even though na tayo kapag sama-sama pamamagitan ng technologies, pamamagitan ng pakikinig po ninyo. Pero pinapangako ko po sa pangalan ng ating Ama sa Langit na habang gumagawa po tayo ng kabutihan, pagpapalain po niya tayo. This time po, I will give a prayer para po sa ating lahat.
My dear Heavenly Father, kumusta po kayo? Nawa po ngayong hapon na ito, nakapag-relax din po kayo, in spite po na makulit po kami, minsan may mga kahinaan po kami. Kami po ay humingi po ng pasensya sa inyo, aming Ama sa Langit, at mapagmahal na Ama. Naway patuloy niyo po kaming mahalin, at alam po namin na minamahal niyo po kami in spite po sa mga pagkakamali namin, sa mga weaknesses namin sa buhay. Ama, maraming salamat sa naramdaman namin yung ngiti mo at yung comfort mo sa amin. Nagsasabi ka sa amin na mahal niyo po kami at huwag mo kaming mag-alala dahil andyan po kami andyan ka hanggang sa huli. And alam ko po, Ama, na mayroon po kaming purpose sa mundong ito. Tulungan niyo po kami na mahalin yung mga kapwa namin, yung mga kaaway namin, at buksan yung puso namin po na matuto pa sa mundong ito at maglingkod sa mga taong mahal namin, sa pamilya namin, sa mga taong nakakasalamuhan namin araw-araw. Nawa po na makita nila yung inyong imahe sa aming mga mukha. And gamitin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng inspirasyon para po na magampanan po namin yung aming trabaho sa simbahan. Hinihiling ko rin po ngayong hapon na ito na basbasan niyo po yung mga individual na may mga physical po na nararamdaman, may mga sakit, matagal na pong nagkakaroon ng sakit. Bless them, Father, with health and answer the prayer. Pagalingin niyo po sila. And naway po na makapunta din po sila sa mga priesthood para mabigyan po sila ng blessing of comfort or blessing dahil sa kanilang karamdaman. Maraming salamat po sa pagmamahal ng inyong anak na si Jesucristo. Maraming po salamat sa atoning sacrifice niyo po para sa amin. Paspasan niyo po ang tagapakinig ngayon, ang kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, and patuloy niyo po silang gabayan sa mga pagsusumamo nila sa inyo. At i-bless niyo po yung pamilya nila, yung mga anak nila na makapag-serve ng full-time mission. Yun po yung inaasam ng mga magulang. And tulungan niyo po kami na magsentro sa pananampalataya sa inyo. Palakasin yung aming spiritual na aspeto sa buhay. Alagaan niyo po kami, Ama, sa inyong protection. Padala niyo po yung mga anghel na siyang gumabay po sa aming mga anak. And pasalamat po kami sa lahat ng bagay. At lahat ng ito ay aking iniiwan sa pangalan ng inyong anak, even our Savior Jesus Christ. Amen.